Magandang araw po mga ka-vibe! For today's video po ay magluluto tayo ng agahan. Magluluto nga pala tayo ng simpleng fried rice mga ka-vibes. Kaya naman ay inihanda ko na itong mga sangkap. Dinikdik ko na itong bawang, sibuyas, at saka na rin itong sili. Nagpainit na rin ako ng mantika. At nang mainit na, ay ipinirito ko na nga muna itong tuyo at konting talong. At nang maluto na nga ay hinango ko na. Sunod ko na rin inilagay itong dinikdik na sangkap na bawang, sibuyas at sili. Nang umangat ng kanyang aroma, ay inilagay ko na nga dyan ang kanin na bahaw na tapos ko nang hiwa-hiwalayin. Hinalo-halo ko na nga at naglagay na rin ako ng sweet soy sauce, paminta, asin at pampalasa. At naglagay na rin pala ako ng 2 pirasong itlog. At hinalo-halo ko ng mabilis para hindi mamuo. At nang medyo luto na, ay hinalo ko na sa kanin. Then, luto na ang ating fried rice, mga ka-vibes. Nakagawa na rin pala ako ng sawsawang suka na may kamatis at sili. Kaya kain tayo, mga ka-vibes! Pasado 2:00 ng hapon nang nagkayayaan kami ni Habi na pumunta sa bahay ng tita ko, yung bunsong kapatid ng tatay ko. Dito rin pala sila nakatira mga ka-vibes. More than 40 years na nga sila dito. Dito na nga rin sila nakapag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Pupunta nga kami doon at titingnan namin kung may bunga yung punong mangga at nang makahingi na rin. Madali nga lang palang pumunta sa kanila mga ka-vibes kasi nasa sentro ng bayan yung bahay nila. Sobrang lapit nga lang dun sa ospital kung saan nagda-dialysis si Habi. At before nga kaming dumiretso sa bahay nila, ay dumaan na muna kami dito sa may nagbibenta ng mga merienda. Dito nga lang to sa may labasan ng bahay ng tita ko. Para naman may pangmerienda na rin pagdating doon. At nakarating na nga kami dito sa bahay ng tita ko. Pagkatapos nga naming magmerienda, ay agad na kaming nagtungo dito sa may gilid ng bahay. At tuwang-tuwa nga kami nang makita na sobrang dami ng bunga. At tamang-tama nga rin pala mga ka-vibes. Kasi andirito din pala itong isa ko pang tiyuhin. Bale, asawa siya ng isa ko pang tita na kapatid din ng tatay ko. At nagpresenta na nga siya dyan na siya na lang daw yung aakyat. Kaya iniabot ko na sa kanya yung panungkit na hinihanda ko. Sobrang tagal na rin nito nila dito sa Malaysia mga ka-vibes. Bale, umuwi lang yung mga pinsan ko dati sa Pilipinas kapag pasukan na. Then pag bakasyon na, balik na naman dito. Almost lahat nga kaming magpinsan sa side ng tatay ko ay dito na ipinanganak sa Malaysia. Umuwi lang ng Pinas para mag-aral. Then balik na naman dito. Nasanay na nga talaga sa lifestyle dito eh. Sabi nga ng mga tita ko, sa hirap ba naman ng buhay sa Pinas, kahit hindi man ganon kasagana dito, at least nakakaraos din. Kahit nga yung lolo at lola ko sa side ng tatay ko ay dito na rin nailibing. Kasi halos nga lahat ng mga anak nila dito na naninirahan. Balik tayo dito sa mangga natin mga ka-vibes. Ang dami na palang naihulog ng tito ko. At ako naman yung tagapulot ng mangga sa baba. Sobrang sarap ng manggang to mga ka-vibes. Hindi masyadong maasim at sobrang lutong paghilaw. At sobrang tamis naman pag hinog. Naaalala ko nga, bata pa lang kaming magpinsan ay namimitas na kami sa punong ito. Sabi ko nga sa tito ko ay tama na kako kasi marami-rami na rin to. Kapipitas lang din daw ng tita ko. Kaya pumitas na nga lang daw kami ng gusto naming dalhin. Pero medyo naparami kaya sabi ko dito sa tito ko maghati na nga lang kami. Kasi nga dadalawa nga lang kami ni Habi sa bahay. At nang kinahapunan nga pagkarating sa bahay, ay nagluto ako nitong Baguio beans para panghapunan namin. Kaya inihanda ko na itong bawang, sibuyas at sili. Pagkatapos ay nagpainit na ako ng mantika. Nang mainit na ay nilagay ko na itong mga bawang. Ginisa-gisa ko ng konti at sinunod ko naman itong kamatis. Then inilagay ko na itong Baguio beans. Ginisa-gisa ko muna hanggang sa medyo luto na ay inilagay ko na rin itong itlog. Hinalo-halo ko lang ng mabilis para hindi mamuo. At nang medyo luto na lahat ay hinalo ko na sa gulay. At ayan, luto na po ang ating ginisang Baguio beans na may itlog. Kaya kain po tayo mga ka-vibes!